Sa unang buwan nga ng 2024, naka-schedule ang renewal ng PCX 160 ko. Kaya naman sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging proseso at magkano yung binayaran ko sa pag-renew ng motor ko ngayong 2024. Medyo maaga nga pala tayong gumising ngayon kasi ina-expect ko na blockbuster talaga ngayon. Sigurado maraming nagre-renew ng rehistro. Kaya naman dali-dali na natin ni-ready lahat. Chinek ko kung okay ba yung motor ko bago tayo pumunta sa LTO. Bali dito muna pala ako unang pumunta dito sa pa-emission test kasi medyo marami nagpapa-emission pag mismong LTO tayo nagpunta. Bali, ang hiningi lang nila requirement sa atin dito sa pa-emissionan ay copy lang ng ORCR. Tamang-tama nga pala yung dating ko rito, parang pangatlo ko kaya yung sa akin mabilis na isa lang din agad. At ito nga pala yung ginagamit nilang machine para malaman kung tama ba yung emission ng motor mo. Mandatory nga pala na lahat ng vehicle na nire-register sa LTO ay dumadaan sa emission test. Bali, yung binayaran nga pala natin dito ay 550 pesos lang. At after ilang minuto, lumabas na rin yung resulta ng emission natin. Syempre, pasado yan kasi halos bago-bago pa yung motor natin eh. Sunod na pinuntahan ko naman ay dito sa Cebuana. Dito kasi ako kumukuha ng insurance. Mas mura kasi dito compare sa loob ng LTO. Ano yung inclusion niya ang CTPL nyo? Sa third party kung may maaksidente. Nasa 450 pesos nga lang pala yung binayaran natin sa insurance. Kung sa loob tayo na LTO kumuha, parang nasa 700 ata. Dahil nakompleto na nga natin yung requirements na kailangan ng LTO, pwede na tayong pumunta doon. Ganito nga pala palagi ginagawa ko, sa labas na lang ako nakuha. Pero sinisigurado ko na accredited ng LTO yung pupuntahan ko. After ng 20 minutes na biyahe, nandito na nga pala tayo sa LTO Las Piñas. Dito kasi ako palagi nagre-renew ng rehistro ng mga motor ko. Maganda kasi experience ko rito eh. Sobrang bilis ko lang natatapos, lalo sa pagre-renew ng motor. So ayun, napaserox na natin tong CR natin. Para kahit kunin nila yung Xerox natin, may magagamit pa rin tayong papel. Pabalik, pauwi. So, after nga natin magpa-Xerox, dito naman tayo sa motor vehicle inspection. Sila yung mag-check ng motor natin kung working ba lahat. So ibibigay lang natin itong mga dokumento natin. Busina po muna. Kaya pa-testing natin busina. Okay na po. Kaya lang, busina lang. Safe na. All stock naman kasi. After nga pala natin sa inspection, dito naman tayo pumunta sa Windows 6. Dito nga pala nila bine-verify kung may sabit ba yung motor mo or kung may violation. At syempre dahil good boy tayo sa kalsada, wala tayong kahit na anong violation. Kaya naman pinapunta na tayo sa likod. Doon nga pala yung releasing ng mga OR. At nandito na nga pala tayo sa pinakahuling proseso sa pagre-renew ng motor natin. Bali, isa-isahin nila kayong tawagin tapos ibibigay nila sa inyo kung magkano yung babayaran nyo para syempre mahandaan nyo na yung pera. 262 pesos nga lang pala yung nakalagay dito sa acknowledgement slip ko. Siguro yun lang talaga yung babayaran ko. At para sa mga first time nga lang pala magre-renew ng motor ngayong taon, eto nga pala yung pwede nyo maging guide para malaman nyo kung anong buwan at kung pang ilang week kayo pwedeng mag-rehistro ng motor. Hindi kasi pwede na tayo na lang magde-desisyon kung kailan tayo magre-renew kung ayaw nyo ma-penalty. Bali, ang total nga pala na nagastos natin sa pagre-renew ng motor ko, umabot ng nasa 1,262 pesos. So ito na nga, nakuha na nga natin yung OR natin. Parang inabot lang tayo ng nasa 1.5 hour simula Cavite papunta dito sa Las Piñas para matapos tong pagre-renew natin ng motor.